Yung magandang araw mga kababayan at mga kapatid. Dapat ganito ipibanyo Labrador ang kan mo, ang face mask mo. Yan mo. Meron pang promotion na ano. Yan, yan. Tailoring ko yan. Napaka ano mo kasi. Ngayon, antayin na lang natin yung ito, baba natin ni brother ng tinig ng karunungan. Panoorin natin ng mga kababayan. Para naman matauhan na tong si Epifanio eh. Hindi pa rin tumitigil eh. Banat pa rin ang banat eh. Ay nako. Kailan kayo titigil na taong to? Diba? Sige. Panoorin na lang natin to mga kababayan. Magandang araw po mga kababayan at mga kapatid. Welcome po ulit kayong lahat sa YouTube channel ng Tinig ng Karunungan. Bago po tayo dumako sa pinakapaksa natin sa video na ito ay hayaan ninyong magbigay po muna ako sa inyo ng isang good offer. Ito po ay para lang muna sa mga kapatid ko po kay Kristo. Kung ikaw man po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo at ikaw ay isang business owner, nagmamay-ari ka ng negosyo, ito man ay maliit o malaking negosyo, nag-o-offer po ako sa inyo mga kapatid ng libreng promotions dito po sa ating YouTube channel. Ito po ay pagtupad natin sa aral at doktrina na tinanggap natin sa Iglesia ni Cristo na yan naman po ay nakatala sa Biblia tungkol po sa pag-iibigang magkakapatid. Ngayon, baka may mga taga-subaybay po kami na hindi naman po namin kasama. Hindi namin kapanampalataya sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga sila ay business owner na nasa ibang religion. Huwag po kayong mag-alala sapagkat pinag-aaralan po namin kung paano po ang magiging sistema ng promotions po ng inyong mga negosyo dito po sa Tinig ng Karunungan. Na yan naman po ay tutuparin natin sapagkat yan din po ang isa sa mga aral na tinanggap namin tungkol naman po sa pag-ibig namin sa aming kapwa-tao. O ngayon mga kababayan, mga kapatid iiwan po namin ang email dyan po sa comment section at doon po ay mag-send po kayo sa amin ng direct message tungkol po sa inyong negosyo. Siyempre, tatanungin ko muna, i-verify ko po muna kung saan ba kayo nakatala. Alam nyo na po yun kung ano yung tinutukoy ko. Diyan na tayo mag-uusap sa email po. O ngayon, dumako tayo sa pinakapaksa, sa tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Ngumangaw-ngaw na patuloy itong si Mr. Epifanio Labrador sa kanyang YouTube channel at hindi ko na kumbaga hindi naman tayo papatol sa kanyang mga pang-aasar, pang-insulto, yung mga sinasabi niya na mga wala namang katuturan, walang bilang, walang substance. Ang i-expose natin sa mga ganitong video natin, lalo na kung patungkol dyan kay Epifanio Labrador, yung kanyang salu-salungatan. Yung mga gawa-gawa niyang storya, yung mga puntos na talagang mapapasabi tayo na hindi talaga lehitimo itong mga sinasabi ni Epifanio Labrador. O ngayon, meron akong inihanay na mga videos niya na yung mga clip ng video na ipapakita ko po dito, isa po sa mga recent uploads niya po dito sa YouTube. Ngayon, bago yan, gusto ko munang ipapanood po muli sa inyo ang isang video niya na kung saan ay ipinahayag niya na hindi daw po siya natatakot sa atin. Diba? Hindi daw siya, kumbaga nangangamba, kumbaga wala siyang agam-agam. Yun yung pinapalabas ng tono niya mas maigi, panoorin po natin ito. Alam ko kaya malalakas loob din yung mga hinayupak kayo dahil may pera kayo, may impluwensya kayo, may mga membro kayo, mga demonyong katulad ninyo. Pero hindi niyo ako matatakot. Pero hindi niyo ako matatakot. Hindi niyo ako matatakot. Ayan mga kababayan, mga kapatid inulit-ulit ko na, in-slow mo ko pa para talagang maunawaan ng sambayan ng Pilipino na itong si Epifanio Labrador hindi anya natin matatakot. Alam mo Epifanio, nagtataka nga ako wala ka namang dapat katakutan sa amin. Ang amin lang kasi kumbaga, kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. Kami naman mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay tinuruan, pag binato mo kami ng bato, babatuhin ka lang naman namin ng tinapay. 'Di ba? Nga lang, hindi porke babatuhin ka namin ng tinapay, uunawain ka namin, 'di ba? Patatawarin ka namin, hindi na nangangahulugan na hindi mo na pagbabayaran yung pagkakasala at paglabag mo po sa batas. Bueno, bumalik tayo dun sa stand niya na hindi raw natin siya natatakot, Ito ba yung, Epifanio, tanong ko lang ito ba yung hindi mo pagkatakot sa amin? Ano bang uri ito? Ito ba'y nasa uring totoo? Ito ba'y nasa uring gawa-gawa lang? Ito ba'y nasa uring pinaninindigan mo na lamang yung sinasabi mo sapagkat nako-corner ka na sa sarili mong pinagagawang kalokohan? Hindi ko kasi alam pero kung pagbabatayan natin yung mga video na ina-upload mo, halata namang bumabahag ang buntot mo. Hindi ba? Hindi ka natatakot, sa tingin ko hindi ka natatakot kasi meron kang pinagtataguan ng mukha mo. Alam mo, mas matapang pa nga sa'yo yung face mask mo Yung face mask mo kasi talagang lantaran. Lumalabas sa video, tigaya ng mukha mo na kalahati lang. Hindi namin alam kung ano bang nakatago dyan sa face mask na yan. Pero masasabi namin, mas matapang yung face mask kaysa sa'yo. Kasi yun ang nakikita sa video Kung talagang hindi ka natatakot, bakit hindi mo kayang ilantad yung pagmumukha mo?
Di ba? O ito pa. Ito pa isang punto, mga kababayan, mga kapatid, na talagang hindi natatakot itong si Mr. Epipanyo Labrador. Panoorin natin. Pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. Dahil po sa bumiyahe po kasi kami, no? Bumiyahe po kasi kami kasama po ng aking pamilya. Siyempre ng mga kasama natin, Yun no? So may team. naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak, Aha. no? Marami tayong pamilya Bakit? na pwedeng magbigay proteksyon sa atin. Akala ko ba, Epipanyo, ay hindi ka natatakot? Bakit biglang tila naaaligaga ka na kung saan ka dako pepwesto? Akala ko ba ay hindi ka namin matatakot? Pero bakit para bagang hindi mo na alam kung saan ka pupunta? At ang sabi mo mismo sa video na pinanood namin dito sa Tinig ng Karunungan, lumipat ka kasama ng pamilya mo at ng mga kasama mo kuno sa isang dako kung saan mas marami ang pamilya mo. Mas marami ang kamag-anak mo para anya bigyan ka ng proteksyon. Akala ko ba hindi ka natatakot, Epipanyo? Bakit nagtatago ka sa proteksyon ng iba? Hindi mo ba kayang proteksyonan ang sarili mo? At ang ipinagtataka ko, aanhin mo ang proteksyon kung wala naman kaming gagawing masama sa'yo. Sa tingin ko, ito'y palusot mo na lamang kasi alam mong nakatimbre ka na sa batas. Gumagawa-gawa ka na lamang ng mga sitwasyon at ng mga gawa-gawang kwento para takasan mo ang batas, Epipanyo. Hindi ka naman talaga takot, nagtatago ka lang. Yun ang sa tingin ko, ano? Kasi talagang patuloy kang naninira. Patuloy mo kaming binabanatan mong patuloy ng mga kasiraan na wala namang katotohanan. Kaya nga ang tawag dyan, kasiraan, sapagkat yan ay makakasira sa amin dahil wala naman talagang katotohanan at wala namang pinagbabatayan yang sinasabi mo. Oh. Sadyang, Epipanyo, naririto ka ngayon sa isang sitwasyon ng buhay mo na may ginawa kang kasalanan pero takot na takot kang harapin kung anong kinahinatnan. Takot na takot kang harapin kung anong naging resulta sapagkat akala mo hindi ka papatulan. Ano? Eto pa, mas matindi. Etong si Epipanyo, mga kapatid, mga kababayan, feeling pa-victim na. Ika nga playing victim. Diba? Kasi sabi niya, meron siyang sinabi sa isang video niya na para bagang lumalabas, tayo pa yung masama. Ang Iglesia ni Cristo pa ang gumagawa ng masama sa kanya. Tapos parang lumalabas, siya pa yung mabuti. Mas maigi, pakinggan po natin, ano, para hindi talagang masasabing gumagawa-gawa lang tayo ng kwento gaya ni Epipanyo. Panoorin niyo ito. Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka ng Iglesia ni Manalo. Hindi po ni Kristo kasi pagkakaalam ko po kasi sa Iglesia ni Kristo, ayon po kasi sa akin nababasa sa Biblia, yan po ay maawain, yan po ay matulungin, mabait, mapagpatawad, at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit... Di ba Epipanyo, ipapaalala ko lang sa iyo hindi ba't nagsalita ka na noon ng masama sa Iglesia ni Kristo? Hindi ba't niyurakan, ininsulto mo na kaming magkakapatid sa aming relihiyon dahil meron ka ring issue dati na ibinangon na wala rin namang katotohanan? Nagsalita ka sa amin ng masama. Ngayon, humingi ka sa amin ng tawad. Humingi ka sa amin ng dispensa at paumanhin. Ikaw na mismo nagsabi, ang tunay na Iglesia ni Kristo mapagpatawad. Ang tanong, hindi ka ba namin pinatawad nung una kang nagsalita ng masama sa amin? Hindi ba't pinatawad ka namin nun? Pinalagpas ka namin nun? Inunawa ka namin nun na kahit na yurak-yurakan mo na ang imahe namin? Sabi mo, matulungin. Hindi ba't sa iyong bibig na rin nagmula na ikaw ay tinulungan kung di kami nagkakamali ng tiyahin mo nakaanib sa Iglesia ni Kristo? Ikaw na mismo ang nagsabi na nakatanggap ka ng paglingap sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Kristo. Sinasabi mo na hindi mapaghiganti. Naghihiganti ba kami? Kasi Epipanyo, kung talagang maghihiganti kami, higit pa ang gusto naming magawa sa iyo. Kasi kami tao lamang Nasaktan mo damdamin namin, niyurakan mo kami. Kahit naman siguro sinong kaanib sa alinmang relihiyon, kapag ka niyurak-yurakan mo at nakaramdam ng emosyon sa'yo, gustong-gusto ka naming kurutin sa tagiliran kahit kurot lang. Pero, ang sinasabi namin dito, hindi kami maghihiganti dahil kung kami ang maghihiganti ng ginawa mo sa amin, Epipanyo, baka may tag-iisa ka ng kurot mula sa mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Pero ang amin kasi, meron kang nilabag sa batas pang tao na dapat mong kaharapin. Meron kang nilabag sa batas pang tao na dapat mong pagdusahan. At yung batas po na yan, kung babasahin mo sa Biblia, Epipanyo, no? Kung babasahin mo sa Biblia, binigyan ng pahintulot ang pamunuan o ang gobyerno para sa masasamang tao. Ang sabi nga sa Roma 13, kung babaybayin mo, total, nagbabasa ka kamo ng Biblia, basahin mo yung Roma 13:1 at patuloy pa, sinasabi doon na ang natatakot lamang sa gobyerno ay yung gumagawa ng masama. Kaya batira ka ng tira sa gobyerno, Epipanyo, sapagkat hayagang may ginagawa kang masama. Tinitira mo kami dahil sa mali-mali baluktot mong pangunawa.
Pero ikaw rin tong gumagawa mismo ng ikasisira mo sapagkat ikaw ang hayag na gumagawa ng katampalasanan at paglabag sa batas ng ating gobyerno. Tatawagin mo kaming Iglesia ni Manalo, palibasay sa tingin mo, pinatulan ka ngayon. Oh. Tinatawag mo kaming Iglesia ni Manalo kasi natikman mo ngayon yung patol sa iyo ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Eh di ba nung una nga pinatawad ka pero hindi ka na nadala? Binanatan mo na naman kami at ngayon na talagang mas matindi pa ang paninirang ginawa mo sa amin. Sa tingin mo ba'y palalagpasin ka pa namin? Ginawa ng Diyos, binigyan ng otorisasyon ng Diyos ang batas paraan niya sa mga masasamang tao at sa mga taong gumagawa ng masama. Yun bang ginawa mo sa amin? Na pangyuyurak, pang-iinsulto, maging ang pagbabanta mo sa kapatid na Eduardo Manalo, yun ba ay sa tingin mong sang-ayon sa batas? Hindi ba't hindi? Kung hindi kami nagkakamali, maaaring ikaso dyan ay cyber libel. Kung hindi namin ipagkakamali. Meron tayong batas, Epipanyo, na dapat mong harapin. At yun ay hindi namin paghihiganti sa iyo, bagkus yun pa nga ay pagtupad sa utos ng Panginoong Hesukristo na ibigay ang sa Sesar, ang mga bagay sa Sesar. Ibigay ang mga bagay na sa pamahalaan. Yang ginawa mo, ibinibigay na namin sa gobyerno yung hustisya para makamit namin sa ginawa mo. Kasi kung tutusin, kung totoo man yung sinasabi mo na kesyo ipapatumba ka namin, eh bakit pa namin idadaan sa legal? Ikaw naman, oo. Epipanyo, gagawan mo ngayon ng kwento na kesyo, may nagbalita sa akin, sabi mo, na idadaan ka lang kamo sa legal. Tapos kapag ka nahuli ka na, doon ka na itutumba. Oh, hindi ba't Epipanyo nagagawa mo lang yung kwentong yan ngayon na nasasakote ka na ng mga kasong kinakaharap mo? Hindi ba't yan ay katunayan na paggawa mo na lamang ng kwento para palabasin pa rin na kami ang masama at ikaw ang mabuti na dapat simpatyahan ng tao? Aba, ewan ko na lang mga kababayan sa mga nauuto ng taong ito. Kung sa relihiyon na wala namang ginawang personal sa kanya, tapos inatake niya, nung pinatulan siya, minamasama niyang patuloy tayo, paano pa pagka hindi na nagustuhan ng taong ito, yung gusto ng mga nauuto niya? Malamang sa malamang, pati yung mga nauuto niya, di ba? Pati yung mga nauuto niya, tatraydorin niya hanggang dulo yun. Kaya mag-ingat-ingat yung mga nauuto. Bueno, laktaw tayo sa kasunod na video. Pakinggan po ninyo ito. Kung makikita niyo po, panahon ni Jesus Christ. Si Kristo na ginamit. Kaya nga po nagagalit sa kanya yung ibang, mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya. Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po gumante. No? Yun po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Kristo. Oh, tignan ninyo. Pati si Kristo ginamit. 'Di ba? Alam niyo kung ba't niya ginagawa yan? Minamind condition po kasi ni Epipanyo Labrador ang tao para palabasin na ang iglesia ni Kristo pa ang masama at siya pa ang gumagawa ng mabuti. Abay, kaloko mo, Epipanyo. Oh, uulit-ulitin ko ha. Magiging banayad ako sa pagsasalita. Ang sabi mo, nung panahon ni Jesus Christ, ayun pa termino mo marami anya siyang sumusuporta sa kanya, pero hindi niya anya ginamit yung influensya niya, 'di ba? Para maghiganti. Ginagamit ba namin ang influensya namin, Epipanyo, para maghiganti sa'yo? Hindi ba't yung ginawa naming aksyon ay dumaan mismo sa proseso? Pumunta ang mga kapatid namin sa mga otoridad. Doon ay nag-file ng kaso. Nung nag-file ng kaso, inaksyonan ba agad? Hindi. Iniipon muna yan. Iniipon muna yan para isang aksyonan na lang. Kasi kung gagamitin namin ang aming influensya para maghiganti sa iyo, abay, ba't pa kami pupunta isa-isa doon? 'Di ba? Bakit pa pupunta ang mga kapatid isa-isa doon sa otoridad para magsampa ng kaso sa iyo? Bakit hindi na lang gamitin ng aming pamunuan yung kesyo, impluensya ka mo para makipag-usap sa talagang mataas na hukuman na para idiretso ka na ng kulong? Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo. Minamind condition mo Minamanipula mo kasi ang mga Pilipino, ang mga tao, para palabasin na yung ginagawa namin masama. Minamasama mo sa paningin ng ibang tao para makakuha ng simpatsya. Bakit? Kasi nga nang huhut-hut ka na ng salapi, gusto mong palabasin na ikaw yung nasa tama, na ikaw yung nasa katotohanan, na ikaw yung nasa katwiran, tapos sa dulo, pagka nakasimpatya ng tao sa'yo, hihingaan mo ng ganito. Ay sus, kung may negosyo ka lang, gusto mo, ipromote pa kita. Magsabi ka lang, pupuntahan kita, ipopromote ko negosyo mo, kaso mukhang wala Diba? Mukhang wala. So, etong si Epipanyo, mga kababayan, mga kapatid, halatang nagpapaawa na lang. Wala nang maikatwiran Gumagawa na lang ng sitwasyon, paraan niya, siya yung maging mabuti pa rin sa dulo, at tayo yung masama. Bueno, sunod na video, play na yan. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Para silang mga lobo yan. Maganda na gustong kumain ng karne ng isang tupa. Di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. Yan yung logo. Oh. So ibig sabihin lang, kumakain sila ng tupa. Oh. No? Kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitingnan ko yung isip, bakit kaya may tupa? Yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan. Na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa.
Alam niyo mga kababayan, mga kapatid, kung bakit nababanggit ni Epifanio Labrador yung mga ganyang kataga na kesyo para daw tayong mga lobo na kumakain ng tupa. Ngayon lang siya nakaranas na isang relihiyon, isang samahan na nung pinagsalitaan niya ng masama, biglang yung bawi malakas, biglang yung bawi solido. Hindi niya akalain na pagtutuunan siya ng pansin. Palibasa kasi itong taong ito, tira ng tira sa politiko. Palibasa hindi nga pinapansin ng mga politiko kasi nga wala namang value, 'di ba? Wala namang bilang. Kaya tignan mo, nasanay. Nung tayo yung kinanti, akala niya lalagpas pa rin siya sa pangalawang beses na yurakan niya tayo. Nung gumanti tayo, napakalakas. O ayun, minasama. Para niyang mga lobo ang Iglesia ni Cristo na kumakain ng tupa, kaya pala may tupa sa logo, loko. 'Di ba? Yan ba yung mga sa mga nauuto ni Epifanio? Ito ba paniniwalaan niyo? Hindi ka anib sa Iglesia ni Cristo tapos magbibigay ng kahulugan doon sa seal namin sa Iglesia ni Cristo? Na kaya daw may tupa doon, kasi daw, yun daw yung kinakain naming mga lobo. Di sana lobo inilagay namin doon kung yun nga representante nun. Ayoko magbanggit ng masamang words. Pero wala, mahina eh. Mahina ang pag-unawa. Kaya sabi ko nga, kaya ang Pilipinas, bagsak sa comprehension eh. Dito na nanahan si Epifanio sa Pilipinas. Ang katulad niya eto Epifanio, at sa mga nauuto mo, at sa mga kababayan na rin namin na gusto talagang malaman kung bakit nga ba may tupa doon sa seal ng Iglesia ni Cristo. Yung tupa po doon ay isang kordero. Yung kordero sa Biblia, nagre-represent sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit may tupa doon o bakit may kordero doon na rumirepresenta sa Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang sinasampalatayanan po naming ulo ng iglesia ay ang aming Panginoong Hesukristo po. Yun ang totoo doon. Kasi kung kami talaga ang lobo, na lumalapan ng tupa, dapat lobo ang nakalagay doon, di ba? Nakita nyo kung gaano kahina ang argumento ng taong mahina ang mag-isip na nasa bundok ngayon. Nasa bundok nga ba? Ewan ko, nasa bundok ngayon. Parang the way niya kasi magsalita. O ito, pakinggan pa ninyo yung paawa effect nitong si Epifanio. Yung lingkod ninyo. Dahil mahirap, tatakutin ngayon ng INC. Naiyak na, ulit. Na may kaso. Ulit. Naiyak na Kesyo, ang lingkod ninyo, dahil mahirap, tatakutin na ng INC. Wala na, nagpapaawa na ito. Di ba, nagpapaawa na, ituloy. Yung lingkod ninyo. Dahil mahirap, tatakutin ngayon ng INC. Tuloy. Na may kaso sa buong bansa. Meron talaga. Ililibot daw tayo sa buong bansa, ang galing. Ayan. Tuwan-tuwa naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas. Kayo na yung makapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa nyo sa akin? Matutuwa. Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Alam mo, kung may karapatan lang ako magbasa ng Biblia May mababasa sa Biblia. Bakit? Nasa Biblia mismo pinaiingatan ng buong kawan. Yung kawan tumutukoy sa Iglesia ni Kristo yun. Alam mo kung kanino pinaiingatan? Sa katulad mo. Na ikaw yung lobong mani nila. Kasama mo yung mga bulaang propeta na umuusig, hindi lang sa Iglesia ni Kristo, kundi sa tunay na aral ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang si Kristo nag-utos niyan, maging si Apostol Pablo pa. At ang iba pang mga apostol, pinaiingatan ng kawan. Kaya nga kaming mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi kami papayag. Yurak-yurakan mo ang mga kapatid namin. Mahal na mahal namin ang kabuuan ng Iglesia ni Kristo, maging ang namamahala sa amin ng kapatid na Eduardo Manalo. Kung babababan si Kristo, makikita niya yung ginagawa mo at makikita yung ginagawa naming pagtatanggol sa Iglesia, matutuwa si Kristo. At ikaw, Epifanio, natitiyak ko, ikaw ang parurusahan. Ako'y ba'y nanghuhusga? Hindi. Kung ako manghuhusga, kung ako hahatol, kung ako lang, wala naman akong sariling Biblia Kumbaga wala akong sariling aklat. At kung meron man akong sinasabi dito, hindi naman nanggagaling sa akin. Kundi nasa Biblia rin naman yun. Na ang masamang taoan niya, talagang parurusahan. Yun bang ginagawa ng Epifanio? Hindi ba masama yun? Itatapon niya yun sa labas na parang natuyong sanga at susunugin. Pero masasabi ko, yung ginagawa naming pagtatanggol sa Iglesia ni Cristo, laban sa'yo, Epifanio, nasa Biblia yun. Pagsunod namin yun sa utos ng Panginoong Hesukristo, maging sa pagubilin at tuntunin ng mga apostol sa katulad mo. Bago tayo magtapos, pakinggan pa ninyo ito nga huling video ni Epifanio. Huling video na ipapakita ko na bahagi pa rin ng in-upload ni Epifanio. Nagmamatapang pa rin kahit na halatang paiyak na at nagmamakaawa na. Pakinggan po natin. Gagamitin nyo pa yung batas dahil mapipera kayo. Mga gago. Hindi lahat ng tao maloloko ninyo. Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Iyak na. Kung natakot niya si Brother Eli, wag ako. Pati si Brother Eli. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Patay na yung tao. Hindi lang kayo marunong makipagdigma. Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinagandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Pusang alaos, ang tindi. Para ka nanonood ng action movie, Ito kasi, mahilig manood ng puro action movie nung araw ito siguro Kay Fernando po, di ba? Kay Rudy Fernandez. Kaya akala niya, yung ginagawa niyang pagbablog ngayon, palibasa may camera na at nai-upload, akala niya ganoon na rin siya. Paano yun? Realidad ng buhay ang hinaharap mo. Baka akala mo gumagawa ka lang ng sine. Gumagawa ka ng action movie, kagaya ng mga idolo natin sa industriya ng action. Hindi Ito talagang totoo ito. Di ba? Yung sinasabi mo ngayon, pati si Mr. Soriano, dinadami mo, patay na yung tao. Di
Diba? O papayag kayo yung mga dating daan dyan, sinabihan ng takot ni Epifanio Labrador. Sabi niya yun sabi niya, kung si Brother Eli, natakot ninyo, di sinasabi niya na natakot si Mr. Soriano, hindi kami nagsabi nun ha. O ito, pero doon tayo kay Epifanio Labrador, kaya niya raw makipagsabayan. Doon na lang sa pagtanggal mo ng face mask, Epifanio. Kasi alam naman na namin yung mukha mo Kalat na yan sa baga kapatid yung mukha mo. Kaya wag ka nang mahiya. Kung talagang marunong ka makipagsabayan, yun na lang ang hinihiling namin. Patunayan mo na kaya mong makipagsabayan, pakita mo mukha mo. Di ba? Sabi pa niya, mga kapatid, mga kababayan, bago nila ako matumba, marami muna ang tutumba sa kanila. Ay sus, baka magamit pa yung sinabi mo sa batas para lalong mapabigat yung kaso mo. Diba? Pagbabantayan, Epifanio, ha? Kaya nga ang sabi may karapatan kang manahimik. Sapagkat lahat ng sasabihin mo pwedeng magamit laban sa'yo. O pwede rin namang magamit para ikaw ay mapawalang sala. Pero sa patuloy mong pagbanat, lalo mo lang pinabibigat Epifanio, ako na naaawa sa'yo. Alam mo, kami nila nagtsatsagang pumansin sa talaga sa'yo. Ang totoo, hindi naman ka namin papansinin kung hindi lang para ituwid yung mga baluktot mong pangangatwiran. Linisin yung mga dumi at bahid na inilalagay mo sa iglesia. Kung hindi lang din kami pampalubag loob ng mga kapatid namin para mawala yung inis na sa'yo, hindi naman namin gagawin to Ang totoo, kapag ikaw tinatapi ko, bumababa nga kita ko bueno, wala naman kasi ako dun sa kita. Kasi bukod sa YouTube, meron naman ako negosyo, Epifanio. Di tulad mo, nandito lang sa YouTube, nakasalala yung buong buhay mo. Kaya kahit kaluluwa mo, di ba, kahit dangal mo, ibibigay mo na para ka lang kumita. Kaya nga sabi ko sa'yo, lilingapin ka naman namin Handa naman kaming tulungan ka kung magbabagong buhay ka at haharapin mo lang yung nagawa mong paglabag sa batas. Sapagkat kami naman, kung paano nagpapasakop kami sa Panginoong Diyos, nagpapasakop din kami sa batas. Sapagkat yun naman ang utos sa amin. Huwag mo nang daanin pa sa kung ano-anong pasikot-sikot, Epifanio. Diba? Just surrender, face the consequences that you made na naging resulta ng mga ginawa mong kalokohan, then fine. Ayos kami doon. Wala kaming problema doon. Makamit lang namin yung hustisya sa pamamagitan ng batas. Ikaw naman ay hindi namin itutumba gaya ng sinasabi mo. Ang totoo, baka nga yung sinabi mo, magka-idea pa yung ibang tao na wala naman sa aming relihiyon na naiinis na rin sa'yo para ka talaga itumba, tapos sa amin isisi. Alam mo yun, may ganun Diba? May ganun. Galit sa Iglesia ni Cristo, tapos nakitang ikaw yung nagiging butas ngayon, tapos itutumba ka para sa amin ng isisi. O edi, kaya Epifanio kami, kung tutuusin, naaawa kami sa'yo. Gustong-gusto ka naming patawarin Nga lang, sabi ko nga, lahat ng kasalanan, halos lahat ng kasalanan, maaaring mapatawad yan. Pero walang pagkakasala na hindi mo pagbabayaran. Yun lang yung masasabi ko, Epifanio. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na. Mag-iba ka na lang ng content. Mas mainam pa. Pahupain mo na yung galit, pahupain mo na yung inis ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, harapin mo yung batas, sumuko ka sa otoridad ng matiwasay at mapayapa. Huwag ka nang gumawa-gawa kasi ang totoo, wala ka naman talagang kasama. Naaawa lang ako sa'yo. At kapag ka naging maayos at naharap mo na yung mga nagawa mong pagkakasala sa batas, paglabag sa tuntunin at batas na pinaiiral dito sa mundong ito, makipag-usap ka sa amin ng maayos, humingi ka ng tawad. Kung napatawad ka namin ng una, kaya ka naman din namin patawarin sa huli. Nga lang, pagdudusahan mo nga yung ginawa mo na kalokohan at paninira po sa amin. Yun lang po, mga kababayan, mga kapatid, patuloy tayong mag-antabay sa kung papaano ibibigay ng Diyos sa iglesia ang katarungan at hustisya. At huwag niyo po ninyong kalilimutan mga kapatid, yung mga business owner na mga kapatid ko kay Cristo, mag-PM po kayo sa aming email para kayo po ay aming mabigyan ng free promotions dito po sa Tinig ng Karunungan dahil ayoko namang ako lang yung nakikinabang. Pagka nakikinabang kayo dahil nga sa ganitong pagtatalakay natin, nagkakaroon kayo ng pampalubag loob, pero gusto ko kayo man din makagamit ng Tinig ng Karunungan para i-promote yung kanya-kanya po ninyong negosyo para syempre lahat tayo sabay-sabay na uunlad. Hanggang sa susunod po, paalam.